Sunod-sunod kong naitanong sa sarili ko, Pulis! Bakit may mga pulis na kapaligid sa akin? Baliw! Hindi ako baliw! Pero bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Johanna. 3 kaming magkakapatid. Si Kuya, ako, at si Bunso. Mayaman kami dati. Pero ngayon, ay mahirap pa kami sa daga. Ang inay ay may sakit, samantalang ang aking itay ay labas-pasok lamang sa aming bahay. Isang pamilyang magulo. Si Kuya na isang palamunin ng inay ay adik at lasenggo. At si Bunso, na hindi ko na alam kung ano, tulala palagi dahil kinahasya siya ng walang hiyakong tatay. Squatter kami kung tawagin. Maraming pera si Itay. Pero ni minsan ay hindi niya kami binigyan ng magandang dahilan para umangat sa buhay. Wala sa kukuti niyang pag-aralin kami. Kaya heto ako, isang hamak na katulong na nauwi sa isang pangungot ang buhay ko. Naaalala ko pa palagi ang inay dati. Magkasama kaming naglalaba at namamalansya para lang magkaroon ng pangmatrikulang walang hiyakong kuya. Napag-isip ko din. Bakit ginahasa ni Itay si Bunso? Ganun na ba talaga kasaklap ang buhay sa amin? Kailangan ko pa talagang isakripisyo ang buhay ko para lang umangat? Kailangan ko pa talagang isakripisyo ang buhay ko para lang maitaguyod ng maayos ang buhay namin? Mayaman daw ka. Baliw! Anak ng malas! Yan ang palagi kong naririnig sa mga taong nakakakilala sa akin. Nagsimula ito isang gabi noong galing ako sa aming kapitbahay. Gawa ng pamamalansya para lang magkaroon ng pambili ng bigas at gamot ni inay. Umuwi si inay, Itay, na may kasamang babae. Tinanong siya ni inay noon, sino naman ba ang kasama mo? Tinig iyon ni inay, kasabay ng pag-ubo niya. Pero hindi siya sinagot ni Itay. Tuloy-tuloy lang si Itay sa pagpasok kasama ang isang babae. Tinanong ulit siya ni inay. Pero kitang-kita ng aking mata ang ginawa ng Itay sa inay. Sinampal, sinipa, tinadyakan ng Itay si inay. Hanggang sa mawalan ito ng malay. Bago siya iwan ni Itay, linapitan ko si inay. Tumutugo ang ilong ni inay. Pero hindi sumugot si inay. Tila tumigil ang aking mundo
maramdaman kong hindi na humihinga ang aking kawawang nanay. Wala akong magawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iniwan ko si inay at pumunta sa kusina. Sa kusina, tinig ng aking tenga ang pagtatawanan ng dalawa. Dali-dali kong nilapitan ang pinto at lakas loob ko itong sinipa. At walang sabi-sabing sinaksak ko ang sinaksak ang aking tatay. Nakita ko ng dalawang mata ko ang gulat ng babae. Pero isa, dalawa, tatlo, at marami pang beses ko silang sinaksak ng sinaksak. Hanggang sa mawalan sila ng buhay. Tugo? Bakit may mga tugo sa kamay ko? Sunod-sunod kong naitanong sa sarili ko. Hindi ko sinasadyang napatay sila. Kasalanan bang patayin sila? Kasalanan bang patayin ang kagaya nila na walang ginawa kundi bigyan ng sakit sa puso ang inay? Pulis? Bakit may mga pulis na kapaligid sa akin? Bakit nila ako hinuhuli? Di ba? Hindi ko sinasadyang napatay sila. Huli na, nang maalala ko ang nangyari. Napahalakak na lang ako nang wala sa oras. At umiiyak nang maalala ko ang aking ina. Ang aking kawawang nanay. Sagutin niyo ako! Kasalanan bang patayin sila? Kasalanan bang ilagay ang batas sa aking mga kamay? Baliw bang matatawag ang patayin sila? Sagutin niyo ako! Bago niyo ako tawaging baliw. Baliw, anak ng mal.